Hello everyone, and I'm back for another video, and for today's video nga, magluluto naman tayo ng stir-fried okra with tofu. At ang ating main ingredient nga for today's video ay okra. Ito ngang video na ito ay request ng aking new follower na si Maralisa Bugoy Yuon. So start na natin ang pag-prepare ng okra. So ang gagawin ko lang, hihiwain ko lang ang magkabilang dulo at ganyang sizes nga lang ang aking gagawin. Complete the process and then set aside. The next step naman na aking gagawin is lalagyan ko nga lang ng cornstarch itong aking nabiling tofu. So firm tofu ang aking binili and then hiniwa ko nga lang ito into cube size. Make sure lang na well coated ang lahat ng inyong tofu before frying. Ang susunod nga lang na gagawin ko is magpapainit nga lang ako ng mantika at ipiprito ko nga itong tokwa until golden brown, and then pagkatapos nyan is set aside. At pagkatapos nga niyan, pwede nang igisa ang bawang at sibuyas at hindi ko na nga napakita yun sa inyo. The next step naman na ilalagay ko is nag-add nga ako ng Korean pepper para naman may kick ang ating gulay. At kung mapapansin nyo nga, wala tayong inad na karne dahil for today's dish, puro gulay lang ang ating gagawin. So ayan, naglagay din ako ng bell pepper para naman makulay ang ating gulay. And then the next step naman na gagawin natin, pwede na nga natin i-add ang ating nahiwang okra. So ayan, hugasan ko na yan at ready na nga yan to cook, and then i-mix lang until well combined, and then pwede na nga yan timplahan. So gumamit lang ako para sa panimpla, gumamit ako ng seasoning granules. You can use whatever you want, pero ako seasoning granules lang and black pepper ang aking inilagay para sa pampalasa. Pagkatapos nga niyang timplahan, haluin lang yan ng kaunti at pwede na lagyan ng tubig para na malambot ang inyong gulay. Pagkatapos, takpan lang at babalikan natin yan mamaya. At pagkatapos ng lumambot ng gulay, pwede nang i-add ang nalutong tokwa at haluin lang yan ng bahagya at titimplahan ko na nga ulit yan. So maglalagay nga lang ako ng oyster sauce. But you can also use hoisin sauce kung allergic kayo sa oyster. So ayan lang ang aking ginawang pampalasa. Kung kayo ay may nais pang ilagay dyan, kayo nang bahala. Depende na yan sa gusto nyo na ilagay sa inyong gulay. Pero ako, simple lang ang aking mga inilagay na ingredients para sa simpleng ulam for today. So ayan, nahalo ko na yan, and then ready na nga tayong kumain. Kung di pa nga kayo nakafollow sa akin, please follow me on my Facebook account. Thank you guys for watching. Bye!